ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabibigla si Zoe sa mababanggit niyang pangalan. Mahahalata ni na Annalyn at mapapansin nilang kakaiba ang kinikilos ni Zoe. Paano lulusutan ito ni Zoe? Abangan natin yan sa abot kamay na pangarap. Habang nasa banyo si Morgana ay nakatsyempo si Giselle na makalapit sa mga gamit ni Morgana sa dressing room. Palinga-linga muna siya. Ilang sandali pa ay nilagyan na nga ni Giselle ng gamot ang iniinuman ni Morgana. Ang gamot na ito ay binigay kay Giselle ng kasabwat niya. Pampatulog ito para sa mga may sakit, para ma-relax sila mula sa sakit na nararamdaman. Nagmamadali na si Giselle. Napapangiti siya habang ginagawa niya ito at nang matapos na ay nagmadali na siyang umalis. Mga ilang sandali pa ay bumalik na rin si Morgana. Agad siyang nagpunta sa pwesto niya at uminom siya sa tumbler niya. Maya-maya ay nakita siya ni Giselle sa akto na iniinom na ang tubig niya. Napapangiti si Giselle dahil mukhang tagumpay ang plano niya. Hinanap ni Giselle si Lynette kay Morgana. Sumagot si Morgana na baka umuwi na si Lynette dahil sa takot. Binola naman ni Giselle si Morgana na ang galing ba naman ni Morgana mag-wushu. Sa palagay pa ba ni Morgana ay matatalo pa siya nito? Maya-maya ay nahihilo nga si Morgana. Kunwari ay nagmamalasakit naman si Giselle. Pero napapangiti siya dahil mukhang epektibo ang gamot. Nung makasiguro si Giselle ay umalis na rin siya. Iniwan niya si Morgana. Nilingon pa at pangiti-ngiti siya. Samantala magkakasama sina Josa at ang isang babae sa kantin. Masaya sila sa mga nangyayari sa pageant dahil nalalaman nila na nakakalamang na itong si Lynette. Maya-maya ay dumating nga si Chang Susan. Plano na niyang sabihin ang problema niya. Nagtatawanan sina Josa at ang babae. Nagsalita si Chang Susan. Josa, nakita mo ba si Lynette? Sumagot si Josa. Opo Chang, andon sa dressing room. Saan ba kayo nagpupunta Chang? Hindi niyo tuloy napanood ang talent portion ni Lynette. Nakakaantig ng puso. Simple lang ang talent niya pero nilampaso niya si Morgana sa wushu-wushu niya. Ang galing, mukhang mananalo si Lynette. Habang nagkukwento si Josa, ang reaksyon ni Chang Susan ay hindi masaya. Parang may iba siyang iniisip. Maaaring ang mga salitang dapat niyang sasabihin kina Lynette para hindi sila mag-alala sa kanya ang iniisip niya. Halata sa kanya ang pag-aalala. Ang isang babae naman ay tumatawa at masaya sa mga kwento ni Josa dahil kampis sila kay Lynette. Pero napansin niya na malungkot si Chang Susan. Lumapit siya dito. Chang, okay lang po kayo? Parang ang lalim po ng iniisip niyo. Ganon din si Josa. Napansin niya na kahit ang dami niyang kwentong masaya, si Chang Susan tulala lang sa harapan nila at walang reaksyon. Oo nga Chang, parang lutang kayo. Ano bang problema niyo Chang? Inulit-ulit ni Giselle ang pagtawag dahil parang hindi naman siya naririnig ni Chang Susan. Hanggang nahimasmasan si Chang Susan. Sabi niya, nasaan ba si Lynette? Kailangan ko siya makausap. Sagot ni Josa, bakit ba Chang? Ano bang kailangan mo sa kanya? Naiinis na si Chang Susan. Nasaan nga siya? Sumagot si Josa. Chang, andun sa dressing room kasi nga nagbibihis na siya ng final gown nila dahil question and answer portion na. Mamaya nyo na siya kausapin pagkatapos ng pageant para tuloy-tuloy na. Kapag ngayon mo yan kausapin, sigurado mapuputo lang ang usapan nyo. Dahil isasalang na sila sa stage para sa pagrampan nila doon. Tumango si Chang Susan. Pumayag na siya. Pero baka mamaya magbago na naman ang isip ni Chang Susan na sabihin kay Lynette ang problema niya dahil ilang araw nang magulo ang isip niya. Inaya na ni Josa ang dalawang kausap dahil mag-uumpisa na ulit ang pageant. Tara na, balik na tayo sa loob. Excited na ako na manalo si Lynette. Ang sabi ni Josa. Pare-pareho na nga silang bumalik sa loob. Nagsimula na nga ulit ang pageant. Lahat ng kandidata ay rumampa muna at pinagmamalakan nila ang kanya-kanyang evening gown. Inihanda na rin nila ang mga sarili sa question and answer. Nung si Morgana na nga ang rarampa, masama na ang pakiramdam niya. Nahihilo na siya at inaantok. Habang rumarampa si Morgana ay bigla na lang siyang bumagsak. Nawala na siya ng malay. Kagaya nung kay Lynette, wala munang pumupunta sa kanya. Nung makita na ni Zoe na wala nang malay si Morgana, ay tumawag na siya ng saklolo. Nagkagulo. Inalalayan si Morgana at dinala sa ER. Sumunod sina Madam Chantal at Olga. Naiwan si Zoe sa pagiging MC.
Hindi siya pwedeng sumama, baka mahalata ng mga kalaban nila na masyado siyang apektado para magmalasakit kay Morgana. Pero ayaw niyang ipagpatuloy ang pageant dahil wala si Morgana. Sigurado si Zoe na talo na si Morgana kapag matapos ang program na wala si Morgana. Hindi man lang siya natanong ng judge para sa question and answer portion. Pero dahil sabi ng organizer, kailangan nila matapos na ito dahil the show must go on at marami pa silang schedule na dapat magawa. Hindi pwedeng matigil pa ito dahil madedelay naman ang ibang gawain nila. Kung kaya naman, nagpatuloy pa rin ang palabas kahit wala si Morgana. Balik na ulit ang mga kandidato sa mga kanya-kanyang pwesto. Huminahon na ulit ang paligid. Nagsimula naman si Lynette sa pagrampa niya hanggang makarating sa pwesto niya. Nagsimula na rin ang question and answer hanggang sa manalo na nga si Lynette sa pageant na ito. Galit na galit si Zoe. Ayaw niya sanang matuloy ang program dahil walang kalaban-laban ang mami niya. Tinanggap na nga ni Lynette ang corona at awards niya bilang Miss Apex sa pageant. Masaya ang lahat dahil deserve ni Lynette ang manalo. Sa private room kung saan nakakonfine si Morgana, sumilip muna sina Madam Chantal at Zoe. Binalita ni Zoe na nanalo na si Lynette. Napag-isipan ni Madam Chantal na bakit mahihilo si Morgana. Maayos naman ang pakiramdam niya kanina. Nagtataka rin si Zoe. So you mean, okay talaga siya kanina? Baka may nainom siya o nakain na hindi maganda. Hindi naniniwala si Madam Chantal. Alam mo Zoe, parehas lang naman kami ng kinain at ininom. Pero bakit wala naman nangyari sa akin o kay Olga? Nagtanong si Zoe. Sino ba ang huling kausap ni Mami bago pa siya umakyat ng stage? Sinabi ni Olga na nakita niya si Giselle bago pa magsimula ang question and answer portion. Biglang nabuo sa isip ni Zoe na maaring may ginawa si Giselle kaya nangyari ito. Sumugod siya pabalik sa venue. Ganon din si Madam Chantal. Teka, sasama ako. Mga ilang sandali pa, bigla nang nagising si Morgana. Bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil naalala niyang nasa stage siya dapat para sa pageant. Pero bakit siya nasa kama? Anong ginagawa niya rito? Anong nangyari? Bakit ako narito? May pageant pa ako. Tatayo na sana siya pero nahilo na naman si Morgana. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ba sina Zoe at Mama? Maya-maya ay dumating si Olga. Olga, saan si Mama? Si Zoe. Sumagot si Olga. Ma'am, bumalik po sa venue kasi gusto nilang panagutin ng mga responsable sa pandaraya sa inyo. Sumagot si Morgana. Sinasabi ko na nga ba, dinaya nila ako, mga hype sila. Bumalik na nga si Zoe sa venue. Masaya sina Annalyn, Lynette at RJ sa nakuha ni Lynette. Naglalakad pa lang si Zoe, palapit ay sumigaw na siya. She doesn't deserve to win kasi nandaya si Lynette. Inawat siya ni Giselle at Annalyn. Teka, ano yung binibintang mo, Zoe? Tumingin si Zoe kay Lynette. Totoo naman, 'di ba? Nandaya ka lang kasi may ginawa ka sa mami ko. Biglang nagulat si Annalyn sa narinig. Nagtataka siya at pinaulit kay Zoe ang sinabi. Anong sabi mo, Zoe? Mami? Sinong mami? Nagulat si Zoe sa nasabi niya. Nabigla siya at nadula sa pananalita dahil sa sobrang galit niya kay Lynette. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.